Ituloy po natin yung series natin, Grace to Each One. Again, expository series po ito on the book of Ephesians. Pag sinabi po natin expository series, iniisa-isa po natin yung 155 verses ng aklat ng Efeso. Okay? So, nakatoka po ngayon na pag-aralan po natin ang verses 12 to 16. So, makibasa po tayo ngayon, Ephesians 4, 12 to 16. Ang sabi po doon, to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of men or of people in their deceitful scheming. Verse 15. Instead, speaking the truth in love, we will what? Grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Last verse. For from Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Ano po? So pansinin po natin, yung binasa po nating teksto, verses 12 to 16, napansin po natin dyan yung mga nakabold na salita. Ano-ano yung mga nakabold na salita? Build up, become mature, grow, sa 16. Grows and builds itself up. Pare-pareho lang po ibig sabihin. Build up, grow, become mature, no? Build itself up. Kaya pag-usapan po natin mga kapatid, ang mensahe natin ng biyaya sa umaga pong ito, na pinamagatan po natin the steady growth of a believer. Bakit po pinag-usapan natin o gusto natin pag-usapan yung growth? Kasi sinabi nga doon, build up. Sinabi nga po doon kasi, grows. Kaya, yun po yung title po natin ngayon. Now, taas po ang kamay ng mga believer. Yung mga hindi nagtaas, doubter? Yan, no? Tayo pong lahat na sumampalataya na kay Kristo ay mga mananam palataya. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka magdududa. Ikaw ay mananam palataya. Ibig sabihin, lahat ng katotohanan na nakasulat sa salita ng Diyos, anong gagawin mo? Pagdududahan, pananampalatayanan. Pananampalatayanan. Bakit? Kasi yun ang trabaho mo. Ikaw ay mananampalataya. Amen, mga kapatid? Ano po trabaho na magbabalot? Magtinda ng balot. Mangingisda. Di ang trabaho niya ni mangisda. Magsasaka. Di magsaka. Nandoon po sa pangalan, mga kapatid, ko anong gawain mo. Anong trabaho ng mananampalataya? Mananampalataya. Kung ikaw ay mananampalataya, palakpakan nga po natin si Jesus. Hallelujah. Sabi po doon, ito pong mananampalatayang ito, itong believer na to, must have a steady growth. A steady growth. Ibig sabihin, hindi lang growth, kundi steady growth. And so, mula po doon sa ating teksto, there are 4 characteristics ng mga believers, ng mga mananampalataya na para maranasan po nila yung steady growth sa kanilang buhay Kristiyano. Tanong, gusto mo ba ng steady growth? Amen, mga kapatid. Parang dito walang amen. Amen po ba? Amen. Yung gusto po natin yung steady growth. Ano po itong mga characteristics na ito? Ready na po kayo, mga kapatid? Number 1, dapat, mahalaga na itong mananampalatayang ito ay substantial in their discipleship. Sa Tagalog, masagana sa paglago. Hindi po kulang sa paglago. Masagana, substantial in their discipleship. Maraming salamat po sa Panginoon dahil malapit na pong matapos yung ating bakod. Amen? Salamat po sa support ng bawat isa. Palakpakan nga po natin si Lord. Praise God. Alam niyo po, nung bubunutin na po yung luma nating bakod, may mga itinanim po dyan yung mga plantitos Tsaka yung mga plantitas. Kaya nung binalita na po, maglalagay na po tayo ng bagong bakod, ang concern kagad nila, paano po, pastor, yung mga halaman? Ayan. So, ang ginawa po ay binunot yung mga halaman.
no? Tapos nilagay po sa plastic ba o inilipat. Bakit po? Mahalaga po kasi ang mga halaman. Amen. Tayo po ay napapalibutan ng mga halaman. Pampaganda po ito ng kapaligiran. At pampaganda rin po ito ng ating mga bahay. Amen, mga kapatid. Ang bahay po ba ninyo ay tadtad ng halaman? Yes. Sabi kagad ni Sister Steph, yes. Hello? Bakit? Kasi nga may oxygen po yung halaman na yan. Ano po? Kaya napakahalaga ng mga halaman. Praise God. May bumubusina po sa labas. Okay, wala na. Kaya napakahalaga po ng halaman. Naglalagay po ba kayo ng halaman sa loob ng inyong kwarto? Para pag natutulog kayo ay may oxygen kayo. No, na nahihinga. Para maging malusog po yung mga halaman, dapat po sila, mga kapatid, ay sagana sa pagpapalago. Para maging sagana po sila sa pagpapalago, kailangan po busog po sila sa light. Kasi nga po, yung light energy, ay yung pong liwanag, mga kapatid, no, ay kailangan para magawa po ng mga halaman, yung tinatawag po ng photosynthesis, yung proseso po by which they convert yung light energy into chemical energy o yung sugars to fuel their growth. Kailangan din po ng halaman, mga kapatid, ng water, tubig, para ma-transport naman po yung mga nutrients nila sa loob mismo ng mga katawan nila, dun sa mga dahon-dahon. At para mapanatili po yung kanilang cell structure. Di dapat mawala sa halaman ang air, specifically carbon dioxide, no? Na ina-absorb po ng mga halaman through their tiny pores on their leaves. Again, to make sugars during the process of photosynthesis. Ano po? So, siyempre, essential din po sa mga plants ang nutrients. Especially, mga kapatid, no? Mula po sa soil and through the fertilizers. Kasama po dyan yung nitrogen, yung phosphorus, kailangan kasama po dyan yung potassium, which are crucial for various growth processes. And of course, kailangan po ng halaman ng space. Tama, mga kapatid? So, yung mga tanong mo nga yung kapatid mo, katabi mo kung kailangan niya ng space. Kasi bawat isa pong tao, may tinatawag na space bubble. Tama po, mga kapatid? Pag sumakay ka ng jeep, at ikaw pa lang ang nandoon sa jeep, depende kung saan mo gusto. Usually, mga Pilipino gusto nila sa puwet. Sa dulo. No po? Pag may pangalawa pang sumakay sa jeep, uupo ba siya doon sa unang sumakay? Katabi? Hindi. Uupo siya, may space. Either doon sa harapan, no? Hindi nagdidikit-dikit. Bakit? Kasi meron po tayong space bubble. Nagdidikitan na lang po yan kapag sinabi na po noong driver na, sinabi na umusog eh. So, pag sisiksikan naman po ang driver, sa kanyang jeep, nakasya lang ang 8 tao, ang 11 estudyante. Kaya pag ikaw nasasakay, kalahati na lang ng puwet mo ang nakasakay. No? Kung ang tao po kailangan ng space, ang halaman din po. Kailangan po ng halaman ang malahat ng ito para maging sagana po sila sa paglago. No? Na kung kailangan po ng halaman ng kasaganaan sa paglago, lalo na po tayong mga anak ng Diyos. Amen? Kaya po sa Ephesians chapter 4 verse 11, nakatras lamang po tayo, babalikan lang po natin yung dinaanan ni Pastor Rodel nung isang linggo. Sabi po doon, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Ano po, sa Tagalog, at binigyan niya ang ilan ng kaloob na maging mga apostol, ang ilan ay mga propeta, ang ilan ay mga ebanghelista, hindi ibanglihista, at ang ilan ay mga pastor at guru. No? So, ang talatang ito sa verse 11, nagpapakita po ito ng iba't ibang gift, no, na ipinamudmud ni Kristo sa kanyang katawan, ang iglesia. Ang mga kaloob na ito ay hindi para po sa personal na kapakinabangan, kundi para po sa ikabubuti ng church. Ikabubuti po ng body of Christ. Isa-isahin lang po natin, mabilisan lang. Sino po yung mga apostol? Yung mga apostol po, sila po yung unang isinugo ni Kristo upang ipalaganap yung ebanghelyo. Nagsimula po si Jesus sa 12 apostles. Kaso nagpakamatay yung isa. Sino yun? Si Judas. Kasi nga hindi niya matanggap na naipagkanulo pala niya si
Jesus. Kaya, pinalitan po si Judas. Naging 12 pa rin kahit na namatay si Judas. Tapos, ito namang si Pablo ay ipinanganak din sa kaharian ng Diyos at siya ay tinawag ding maging apostol. So, parang yung original ay 12, namatay yung isa, pinalitan, 12 pa rin, tapos dumagdag ngayon si Pablo. At itong mga apostol na ito ay nagsipagsulat ng mga sulatin, yung nasa loob po ng ating Bible. Amen? Kaya tayo po, tinuturuan ba ng mga apostol ngayon? Yes. Pag binasa mo yung aklat ng Roma, sinong apostol nagtuturo sa'yo? Si Pablo. Pag nabasa mo mga kapatid yung aklat ng unang Pedro, sinong apostol na nagtuturo sa'yo? Si Peter. Pag nabasa mo kapatid yung aklat ng una, ikalawa, at ikatlong Juan, sino nagtuturo sa'yo? Si John. Diba? So, sabi mo sa katabi mo, tinuturuan ka pa rin ng apostol hanggang ngayon. Kaya nagtuturo pa rin po yung mga apostles. Ano po? Now, meron po mga magtatayo at sasabihin nila, ako, apostol ako. Sasabihin mo nila, ako, apostol ako. Tanong naman natin, nasaan ang sinulat mo? Kasi kung apostol ka pala, dapat may sinulat ka. Pero may problema tayo pag may sinulat ka. Kasi kung may sinulat ka, madadagdag pa sa original. Buo na. So, paano ka mang may isusulat pa? So ngayon, sasabihin mong apostol ka, pero nakikibasa ka pala sa sulat ng ibang apostol. Apostol ka ba talaga? Ano po? Kaya po delikado, minsan mga kapatid, yung nagkakapit po tayo ng mga title sa ating mga sarili. Amen? Kaya sabihin niyo sa akin, Pastor, okay na sa'yo, brother. Sige po, sabihin niyo po. Pwede naman po yun mga kapatid. Dahil bago naman po ako naging pastor, brother ako. Amen mga kapatid? Therefore, pastor, huwag kang maiinis, huwag kang mapipikon kapag tinawag kang kapatid. Amen? Meron akong tinawag natin pastor na kapatid. In-unfriend ako. In-unfriend ako eh. Bakit? Kasi siguro gusto siya naririnig yung title na pastor. Hindi po mga kapatid, function lang po yun. Pantay-pantay po tayo sa kaharian ng Diyos. Nagkataon lang na ang pagkatawag ko, yung trabaho ko ay pastor. So, sino po pa, mga kapatid, yung iba pa? Yung propeta. Nagbibigay ito ng mensahe mula sa Diyos para palakasin po, hikayatin at aliwin yung mga mananampalataya. Malinaw po yan sa 1 Corinthians chapter 14, verse 3. Yung mga evangelists, ito naman po yung mga may kaloob ng pagbabahagi ng mabuting balita. Binibiro po na yung mga evangelists, yan may mga pumupunta sa bawat lugar, magkakalat sa lugar, tapos ipapupulot sa mga pastor yung mga kalat nila. No? Pupunta-punta sila sa lugar, mag-share sila ng gospel, tapos pag na-share na ng gospel, sasabihin sa mga pastor, ayan na yung mga magiging miyembro niyo ng church. Okay? Pero yun ang trabaho kasi nila, magbahagi ng mabuting balita. Po? Baka ikaw, gustong-gusto mong nagbabahagi ka ng mabuting balita. Nagpapagupit ka lang, pero tapos pagkatapos ng magko-closing prayer kayo ng barbero mo dahil na-sharean mo siya ng gospel. Amen mga kapatid? Meron kang spirit of evangelism. Ikaw ay nais na nagbabahagi ng mabuting balita. Tapos, syempre, nandiyan po yung mga pastors and teachers. Sabi po nila, if you're a pastor, you must be a teacher. No? Pwede ka maging teacher na hindi naman pastor, but if you are a pastor, you must be a teacher. Kaya sabi ko doon, pastor and teacher. Kasi paano lalago yung mga tupa kung hindi ka marunong magturo? Amen, mga kapatid? So, kailangan yung pastor, marunong po siyang magturo. Ito po yung mga nangangalaga na, nagtuturo ng mga mananampalataya upang sila po ay lumago sa kaalaman at pag-ibig kay Kristo. 2 Timothy chapter 3, 16-17. Okay. So, kung ang light, kung ang water, carbon dioxide, nutrients, and space ay para po sa ikalalago ng mga halaman, yun naman po mga apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers ay upang ang mga Kristiyano ay maging substantial in their discipleship o maging sagana po sila sa paglago. Kasi po, kumpleto na tayo. Amen? Para po tayong sanggol. Alam niyo yung sanggol, kumpleto na po yan. Alam niyo yung sanggol, may bicep na yan. Tama mga kapatid? May bicep na yan. Hindi yan katulad ng isang magpupunta sa gym na wala pa siyang bicep. No, may bicep na po yung sanggol. Yung sanggol po, may trapezius muscle na po yan.
Yung sanggol po mga kapatid, meron na po yung mga innards doon sa loob, kumpleto na po siya. Pero, yung sanggol po ba kailangan mong turuan? Sagot po mga kapatid, kailangan mo bang turuan yung sanggol? Yes! No? Kasi nagsisimula po yung umihi at umetyas mag-isa. Tapos habang lumalaki po siya, tuturuan mo siya kung saan siya dapat dumumi at saan siya dapat umihi. Tuturuan mo siya kung paano siya magkutsara. At kung ikaw ay inchik o ikaw ay Asian person, tuturuan mo siya kung paano mag-chop stick. May tuturo ka sa kanya. Tuturo mo kung paano siya maglaba. No? Yung mga kabataan, marunong po ba tayo maglaba? Wala na. Sumasagot yung nanay. Man! Man! Papasagutin natin yung mga kabataan. Mga kabataan, marunong po ba tayo maglaba? Oh. Dapat yung washing machine po natin, mga kapatid, mayroong side mirror. Para habang naglalaba ka, tinitignan mo kung kumukulo na yung sinaing. Kasi dapat yung mga kabataan marunong ding mag-saing. Mga kabataan, marunong po ba tayo magsaing? Yung rice cooker po namin ang marunong magsaing. Paano pag walang rice cooker? At kaldero lang. No, pwede po ba tayong magsaing? Paano pagka pinagsaing ka at piyesta? No? Marunong po ba tayong magsaing ng malakihan? Maramihan? Yun, no? Yun po ay mga napapag-aralan na skills. Life skills. Kaya uso po ngayon sa Facebook ang life hacks. Di po ba? Kaya kapag nakita natin, ngayon ko lang ito natutunan ganito pala ito. Pwede palang gamitin itong takip ng Tapos ang tagal-tagal na, dami mo nang natutunan ng mga life hacks. No? Pag sisisirain mo na tuloy ngayon yung mga kasangkapan sa bahay kasi nga, gumagawa ka ng life hacks. No? Yung sanggol po mga kapatid, kahit na kumpleto na po yan, tuturuan mo yan para matuto. Ganon din po tayo. Kumpleto na po ba tayo? Tingnan po natin yung Colossians chapter 2 verse 10. And because you belong to Christ, you are what? Complete. Tanong, do you belong to Christ? Therefore, what are you? Complete. Sabihin sa katabi mo, uy, kumpleto ka na. Wala nang kulang sa'yo. Walang nawawala sa'yo. No? Dahil kay Kristo, kumpleto ka na. Pero, kailangan ba nating lumago? Kailangan po ba nating matutong lumakad sa mga biyayang kaloob sa atin ng Diyos? Ito po ang dahilan kung bakit ibinigay ni God ang apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers, yung fivefold ministry. Kaya tutuloy po natin yung verse 12 and 13. Sabi po doon, but ibinigay to equip His people. Lahat po ba i-equip? Are you a person of God? Are you one of God's people? Then dapat ba ma-equip ka? Okay. Dapat po ma-equip po tayo. Para saan? For works of service. Ayun. Kaya naman pala tayo ni-equip para tayo po ay magkaroon ng works of service. Bakit? Kasi pagka nagkaroon ng works of service, the body of Christ may be what? Built up. Pag na-built up, we will all, verse 13, we will all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ano po? Yung pong word na equip is the Greek word katartismos. Na ang ibig sabihin po ay to bring to a condition of fitness. To make something or someone completely adequate or sufficient for something. It describes the supplying with the items needed for a particular purpose. May naiisip po ba kayo, somebody who is an equiper? Teacher. Tama mga kapatid? Lahat po tayo dumaan sa ilalim ng pagtuturo ng isang teacher. Yung kindergarten teacher mo equipped you para ikaw ay maging mahusay, pasok ka na sa grade 1. Yung grade 1 teacher mo naman equipped you para ikaw ay maging kumpleto, pwede ka na sa grade 2. Tapos yung grade 2 equipped you para ikaw maging grade 3.
And so forth and so on. Tapos hanggang mag-high school ka na. Tapos pag high school ka na, sasabihin ng principal nyo, hubarin ninyo ang inyong toga. Ay, hindi po natin alam kung anong istorya talaga nun, mga kapatid. Ano po? No, pero gusto ko tanungin yung mga teachers dito kanina pa eh. Ano ang inyong stand doon sa pagpapahubad ng principal ng toga doon sa kanilang mga estudyante? No? Sa cell nyo na lang i-share. No? So, kapag ikaw teacher, ini-equip mo yung estudyante. Para, sabi nga doon sa definition natin, to bring to a condition of fitness. Sino pa mga kapatid ang equiper? Coach. Tama? Coach. The best basketball player ngayon sa babae, si Caitlin Clark, hindi siya marunong mag-layup ng kaliwa. Lagi siyang dumadrive ng pakanan. Kaya po ngayong off-season niya, tinuruan po siyang drive ng pakaliwa. Ano pong ginagawa nung kanyang coach? Tinuturuan po siyang mag-drive ng kaliwa para hindi na siya mapipigilan. Pwede siyang maging ambidextrous. Pwedeng mag-layup ng kanan, pwedeng mag-layup ng kaliwa. Coach kasi. Amen? So, salamat sa mga nagko-coach kay Alex Iyala. Kilala po ba natin si Alex Iyala? Yung pong ating tennis player na babae na nandun siya ngayon sa top 73, kaya lang natalo siya. So, hindi natin alam kung baka mabawasan yung kanyang points. Pero may nagko-coach sa kanya. Kasi nga, ini-equip siya para siya po ay maging kompleto. Tinitrain para siya po ay maging kompleto. At ano po ang purpose, mga kapatid, of equipping ng God's people? Works of service. Ang works of service, mga kapatid, na binabanggit po dyan, mga kapatid, ay tinatawag naman nating ministry sa panahon natin ngayon. Sabihin naman natin, ministry. Kaya pag may nagtanong sa iyo, ano ang ministry mo? Ibig sabihin, ano yung works of service na iyong ginagawa inside and outside the church. Okay? So, ang ministry po ay hindi po trabaho lang ng iilan. Okay? Linawin po natin yan. Ito po ay paglilingkod ng bawat anak ng Diyos. Kasi sabi nga po doon, to equip God's people for works of service. So, sino po ang mag-works of service at mag-ministry? God's people. Sabihin mo nga sa katabi mo, tayo pa lang lahat. So, ang ministry, mga kapatid, hindi po nangyayari kada linggo lang sa loob ng church building, kundi kahit saan. Therefore, kung may trabaho ka, no, doon sa trabaho mo, you can minister. Pwede kang mag-minister. Halimbawa, nagtitinda ka sa palengke. No po? Pero kada susuklian mo, mayroon palang kasamang trucks na nakalagay doon sa papel, mahal ka ng Diyos. Biruin nyo, tumanggap siya ng isda mo, tumanggap din siya ng tama mong sukli, tapos tumanggap din siya ng papel na nakalagay, mahal ka ng Diyos. Yung pala yung pinambili niya ng isda, last money na niya yun. Nabasa niya ngayon yung papel na binigay mong, mahal ka ng Diyos. Na-ministeran mo po ba siya? Yes. Nasa loob ka ba ng church? Wala. Nasa palengke ka. Pero ikaw ay nag-minister. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hi, minister. Hello, minister. Amen, mga kapatid? So, nagaganap po yung ministry kapag bukal po sa puso nating ginagamit yung ating spiritual gifts. At dahil marami pong hugis, marami pong forma ng biyaya ng Diyos, hindi po mabibilang ang posibleng ministries. Depende po sa pangangailangan ng tao. And so, when God's people are equipped to serve, nagbubunga po ito sa katawan ni Kristo ng growth. Ibig sabihin, nagkakaroon ng strength and development sa faith and character. Sabi po doon sa talata natin, hindi lang po growth, nagkakaroon din po ng unity. Ibig sabihin yung harmonious relationship, yung maayos po na relationship inside the church. Nagkakaroon ng maturity, yung completeness of Christian character. Ano pong application natin, mga kapatid, sa talatang ito? Kilalanin po natin ang pagkatawag ng Diyos sa mga servant leaders dito po sa ating church. Amen? Kilalanin po natin sila. Kilalanin po natin yung pagkatawag sa kanila. Hindi lamang po doon sa pastor na nasa harap, kundi lahat na nagsiserve.
Kilalanin po natin, yun ang calling ni kapatid. Yun pala yung ipinaglilingkod niya. No? Para pag na-equip po tayo po ay mapapalago substantially, madidevelop po yung ating faith, madidevelop po yung ating character. Kaya i-take advantage po natin lahat ng paraan ng equipping sa ating church. Amen? Nung Wednesday po ng umaga, nagpipray po ako. Kasaba nagpipray po akong ganun, may nag-message sa akin, sabi, Pastor, hindi po taga rito sa ating church. Pastor, meron po ba kayong gawain sa Biyernes? Ano pong gawain sa Biyernes tuwing Semana Santa? 7 last words. Sumagot ako sa kanya, ay kapatid, wala. Kasi ang church namin ay Grace Church. Every Sunday, pinag-uusapan na namin yan. Kaya bilang pastor, binibigyan ko ng pagkakataon yung mga kapatid na mag-spend sila ng Holy Week sa kanya-kanya kung anong gusto nila. Kung paano nila bulay-bulayin din ang kabutihan ng Panginoon. Kaya napansin po ninyo mga kapatid, wala po tayong 7 last words na ginagawa dito. Bakit? Every Sunday naman, nagsi-7 last words tayo eh. Ang pinag-uusapan naman natin si Jesus eh. Tama po mga kapatid? And so, yun ang isinagot ko sa kanya. Pero nung pagkatapos ko po siyang sagutin, meron na naman nag-message, Pastor, hindi na naman taga-church. Meron po kayong 7 last words. Kasi ipapasa ko po yung, iimbitahan ko sana yung aking mga workers, dadalhin ko sa church para makapakinig ng 7 last words. So therefore, ano pong ginawa ko? Nung nagpipray ako kay Lord, sabi ng Panginoon, parang in-impress ng Panginoon, di gawa ka ng 7 last words. Kasi, kung mag-i-schedule ka pa, it's too late. So, mag-record ka ng 7 last words. So, nung Wednesday pong yun, mga kapatid, mula po umaga, gumawa po ako ng 7 last words. Bakit? Pastor ako eh. Bakit? Teacher eh. Kasi yun yung kaloob sa akin. So, nag-aral po ako. Tapos, sabi ko kay Phoebe, okay Phoebe, bukas Thursday, i-record natin. So, kinabukasan, ni-record po namin ni Phoebe. Yung pong 7 last words. Nung magpa-plancha na po ako ng damit, humugot po ako ng checkered na polo, gaya po nito. Sabi ko, 7 last words. Alam nga naman, isa lang suot ko. Nagplancha po ako ng 7. Hindi ko po alam kung napansin ninyo. Na iba-iba pong checkered. Para kunyari, iba-iba ang speaker. Iba-iba ang speaker. Na po. Pag nasa ganito ka na palang edad, magsi-60 na ako, hinahabol ko si Pastor James eh. Nung nagplansya po ako, nakakahilo na pala magplansya na matagal. Kasi ngayon po, pa-plansya ka lang, pa isa-isa ka lang. Pero kapag ikaw, hindi naman ako planchadora, na magtatagal ka, nakakahilo na po pala nga talaga. Na magplansya. And so, pagkatapos ko magplansya, nahilo ko. Umiga ako, no? Pero kasama nga siya kasi. So, na-prepare po natin, nag-record po tayo, tapos, nung ni-record na po natin Thursday, in-air po natin nung Friday. At ini-announce ko naman po nung Thursday, mga kapatid, abangan po natin, ito po, tas maraming salamat po kung gusto po ninyong i-share sa inyong wall, para nang sa gayon, hindi lang po tayo makinabang, kundi mapakinabangan din po ng iba. Ano po? And so yun po, nangyari mga kapatid. Kaya, i-take advantage po natin yung lahat ng paraan ng equipping inside Jesus or Abundant Life Church. May spiritual formation po tayo seminar. May membership covenant seminar po. Meron po tayong seminar Sundays. Naalala niyo po yung seminar Sunday natin? Tungkol po sa love. Gusto niyo pa po? O susunod po nating seminar Sunday tungkol naman sa finances. Gusto niyo po mga kapatid? Oo. No? Ikasa po natin yan mga kapatid. Kung paano po humawak ng pera. Kasi minsan kahit Kristiyano ka na, waldas ka. Tama mga kapatid, nakagastos ka na, hindi ka pa nakapag-offering. Nabawasan mo na. O kaya, napag-gastos ka, sobra ang nagastos mo, kesa naman dun sa pumasok sa'yo. So pag-usapan po natin yan sa susunod. Ano po?
ano po natin, i-take advantage po natin yan. I-take advantage po natin mga kapatid yung Sunday messages natin. Hindi ibig sabihin, halimbawa, nakapakinig na tayo dito, pag in-upload po yan ni Pastor James, pwede rin po natin uling pakinggan because faith comes by hearing and hearing the Word of God. Amen? Hindi naman pag upo mo dyan, napakinggan mo na lahat. At naintindihan mo lahat. Kasi kapag umupo ka ulit at pinakinggan mo yung upload na video message, sabihin mo, hindi ko ito nahuli Hindi ko ito nahuli nung Sunday, pero ngayon, naiintindihan ko. Meron pa nga pong humihiram ng aking ganito. Bakit po? Kasi nga po, hindi pwede naman po ako mag-forward ng message ko, mga kapatid. Soft copy, i-request nyo lang ako. Pastor, pahingi po ng soft copy nung inyong message. Ipapadala ko po sa inyo sa messenger. Para sa gayon, nababasa pa po natin. Napapag-aralan pa po natin, wala pong naiiwan sa atin sa paglago. Amen, mga kapatid? Hindi po yung, may alam dyan, yun, sila. Hindi po mga kapatid, sama-sama po tayong lumago sa biyaya at pagkakilala kay Kristo. Amen? Araw-araw, meron po tayong grace snippets. Pera lang po Sabado at Linggo. Araw-araw, mula Monday hanggang Friday. I-take advantage po natin yun. Lahat po na mapapakinggan po natin, i-take advantage po natin yung mga post, yung mga articles po natin, no? Doon po sa ating page, at doon po sa wall ng ating mga pastors. Okay? Now, kasama po doon mga kapatid, pagiging substantial sa discipleship, huwag din po nating ipagdamot yung mga kaloob ng Diyos sa atin. Na gifts, abilities, talents, skills para maipaglingkod po natin. Makiisa po tayo sa vision ng ating church. Ano pong vision ng ating church? By God's grace, we are a church where everyone is captivated by Jesus, conscious of the cross and resurrection, characterized by grace, and celebrating the new covenant. Makiisa po tayo sa vision na yan. Makiisa po tayo sa ating mission. Ano po yun? By God's grace, to bring people to Jesus Christ and to the fellowship of believers. Involve them in biblical instruction. Equip them for the task of edification and evangelism in order to glorify God. Hanapin mo, Lord, saan ako makakakontribute sa bahaging iyon upang ma-realize, makita po namin, mag-manifest yung pong vision and mission ng aming church. Amen, mga kapatid? Gusto mo ba ng steady growth as a believer? Number 1, kailangan mong maging substantial sa iyong discipleship. Masagana sa paglago. Bakit? Kasi pag ikaw ay substantial sa discipleship, mangyayari yung Roman numeral number 2. Ano yun? Steadfast in their doctrine. Yung mga Ephesians, sila po ay hindi lang masagana sa paglago, sila po ay matatag sa pananampalataya o paniniwala. Tingnan nyo, dahil in-equip po sila ng apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers, nag-serve po sila, nag-mature sila, naging united po sila, ang bunga noon, sabi po doon sa verse 14, then, kita nyo, nakita po natin yung then, di po ba yung then, yan po ay resulta? Resulta ng ano? Ay dinong nauna, ng mga pangyayari sa una. So, then, we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. Ano po? Magiging steady ang growth ng mga mananampalatayang Ephesians at tayo rin dahil ang pagiging masagana po nila sa paglago ay magre-resulta sa kanilang pagiging matatag sa pananampalataya. They will be steadfast in their doctrine. Ang sabi po doon, we will no longer be infants. Ibig sabihin po ba niyan, mga kapatid, nung isinusulat yan ni Apostle Paul, meron talagang infants doon sa Ephesian Church? Payag kayo, mga kapatid? Yes! May infants doon, spiritual infants, sa loob ng Ephesian Church. Kaya nga binabanggit ni Pablo, kailangan nyo ng equipping. Kailangan nyo na magkaroon ng steady growth as believers. Then, we will no longer, bakit no longer? Kasi nga, infant pa kayo.
The word infant, mga kapatid, is the Greek word nepios. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, child. Tagalog? Bata. Infant, immature. Wala pa sa gulang. Simple-minded, hindi bihasa. Unlearned, mangmang. Unenlightened, hindi naliwanagan. No? So, kitang-kita po natin dun sa meaning ng infants na madaling mabola to. Kitang-kita po natin sa meaning ng infants na wala itong stability. Madaling magbago ng isip. At yun ang nais ng Diyos na alisin tayo sa kalagayang iyon. Yun bang ikaw ay isang infant? Bakit? Tanong, ano po ba ang wala sa isang spiritual infant? Saan siya hindi bihasa? Saan siya mangmang? Pasagutin po natin yung Hebrews 5:13. Anyone who lives on milk, being still, what? An infant, sino raw ang isang infant? Is not acquainted with the teaching about righteousness. So spiritually speaking, mga kapatid, sino ang isang spiritual infant? Kapag ikaw hindi mo alam ang katuruan tungkol sa righteousness, sa katwiran. So ang isang spiritual infant, mga kapatid, mangmang po siya tungkol sa katuruan, tungkol sa righteousness. Kaya huwag po tayong madideceive, mga kapatid, by outward appearances. Bakit? Ang spiritual maturity, hindi po nasusukat sa dami ng alam ng verses na i-quote na verses. Ang spiritual maturity, mga kapatid, ay hindi po nakabatay sa kung gaano ka na karaming taon na born again. Ang spiritual maturity ay hindi nakabatay sa kung gaano ka nakatagal laman ng bahay-sambahan. Ang spiritual maturity, mga kapatid, ay hindi po nakukuha, mga kapatid, sa kung gaano ka nakatagal nagsiserve. Sapagkat pag pinag-usapan pala yung pagiging infant, ang pinag-uusapan dyan, para makaalis ka sa pagiging infant, dapat alam mo ang katuruan tungkol sa righteousness. Righteousness. Pag hindi mo alam na ito, righteousness is a gift we receive, not a reward we achieve. Pag hindi mo yun alam, infant ka. Dapat, ang teaching mo about righteousness, ay, regalo yan, tinatanggap lang. Yan ang righteousness. Yan ang katwiran. Yan ang kabanalan. Hindi yan reward. Hindi yan premyo na kailangan mong i-achieve. Ano po? Kaya kung hindi mo yan alam, kapatid, sanggol ka pa. At tiyak na madadaya ka ng iba't ibang katuruan. Kung ang righteousness na alam mo ay self-righteousness at hindi Christ righteousness, na ang kaligtasan mo ay madadaan mo sa mabubuti mong gawa at hindi sa tinapos na gawa ni Kristo, 2 Corinthians 5:21, immature ka pa. In fact, let us go further. Hindi ka ligtas. Bakit hindi ka ligtas? Paano ang righteousness mo yung sarili mo? Samantalang ang righteousness ay dapat kay Kristo. Amen? This week, nakita niyo po ba yung mga nagbubuhat ng krus na nagsapakan? Nakita niyo? Bakit po sila nagbubuhat ng krus? Kasi nga, they are achieving something. They're trying to achieve righteousness. Magbabawas ako ng kasalanan. Ba't mo sasabihin magbabawas ka ng kasalanan ay si Kristo nagtanggal ng kasalanan mo? Kasi ikaw magbabawas. Kung may magbabawas ka, may natira pa. Nakuha pa natin, mga kapatid, bakit mo gano'n ang kaisipan? Kasi nga, hindi mo alam ang tungkol sa righteousness. Bubuhatin ko itong krus na ito. Lalagyan ko ng gulong para madali-dali. May loko-loko rin doon. Hindi rin ligtas. Hindi na nga siya ligtas. Hindi rin ligtas to. Dinaganan. Loko eh. Baka hindi ko alam kung magkaibigan sila. Nagalit siya.
Anong ginawa po niya? Binigyan niya ng holy kick. This Holy Week. Binigyan niya ng sidekick. Ano po? Tapos meron namang isa, nakita niyo rin siguro yon, naka-uniforme pang pula. Hinahampas. Siguro medyo nasaktan. Hindi ko alam kung siya po yung hinahampas o isa siya sa mga kaibigan ng hinahampas. Nagalit din siya. Hinabol niya yung nangahampas at biglang binigyan ng, ewan ko, binatok o sinuntok. No? Bakit nagkakaganon? Bakit sira ang patotoo? Bakit sira yung testimony? Tingin mo kaya, kapatid, nagbubuhat ka ng krus tapos biglang nanadyak ka, may effect ka pa? Wala na. Sa totoo lang, bago mo pa buhatin yung krus, sinasabi na ng Diyos, wala yang effect, anak. Because you will not be saved by your good works. You will only be saved by the finished work of Jesus on the cross. Eh ngayon, kung halimbawa yun ang klase ng righteousness mo, ay hindi ka ligtas. You are an infant. Kung ang righteousness na alam mo ay pinagtatrabahuhan, pinagsisikapan, at hindi isang regalong buong pasasalamat na tinatanggap na lang dahil libre namang binibigay dahil kay Kristo. Romans 5:17. Immature ka pa. You are an infant. Ano pa po? Meron pa ba? Kung ang righteousness na alam mo ay nababawasan o nawawala, kapag ikaw ay kinapos o nagkasala, o kaya na may nadadagdagan at nananatili kapag ikaw ay faithful, ang bait ko, me, my, mine. Ang bait ko ngayon, tsak na tsak, please na please sa akin si God. Tapos mamaya-maya, naku, palpak ako, tiyak na tiyak, galit na galit sa akin ng Diyos. Kung gano'n ang klase ng righteousness mo, infant ka. You are immature. You are an infant. Ano po? Ano pa pong sabi doon? Ang totoong righteousness ay permanente. Sabihin nga natin, permanente. At di na kayang baligtarin ng ating performance dahil kay Kristo ito nakasalig. Palakpakan nga po natin si Jesus. Amen! Nakakatuwa po yung katotohanan yun, mga kapatid. Lumalaya po tayo at sinasabi natin, Lord, salamat po. Biruin mong inabot pa ako ng 25 years old nung na-born again ako. 25 years old, hawak ko yung katuruan na ako kailangan pleasing kay God sa pagitan ng aking performance. Buti na lang pinalaya ako ng Panginoon. Buti na lang pinalaya ka rin ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Righteousness is a gift. Binaginawa na ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, ini-offer niya na sa lahat ng tao, tatanggapin mo na lamang, kapatid. And so, ang Ephesian believers na steady sa kanilang growth, dahil substantial po sila sa discipleship, steadfast po sila sa doctrine, hindi po kayang iligaw ng anumang katuruan. Tinitindigan na po kasi nila yung biyaya ng Diyos. Ano po yung talata natin dyan? Sabi doon, 1 Peter 5:12. By Silvanus, a true, loyal, consistent, incorruptible. Dami naman yan. Kasi nga Amplified Classic. Brother, as I consider him, sabi po, Pedro, I have written briefly to you to counsel and urge and stimulate you and to declare to you that this is the true account of the grace, the undeserved favor of God. Be steadfast and persevere in Him. In short, sinasabi po ni Pedro, this is the grace of God. Tindigan mo na yan. Tayuan mo na yan. This is the true grace of God. And so, paano po mga kapatid magkakaroon ng steady growth? Ang Ephesian believers, number 1, they were to be substantial in their discipleship. Tagalog, masagana sa paglago. They were to be steadfast in their doctrine. Hindi na po sila infants, matatag po sila sa pananampalataya. Pangatlo, they were to be stable in their development. Ibig sabihin, matibay na sila sa kanilang pagsulong. Sabi mo sa katabi mo, dire-diretso ka lang, kapatid. Huwag kang titigil. Dire-diretso po tayo sa ating paglago. Tingnan niyo po, sabi po doon sa verse 15. Instead,
speaking the truth in love, we will grow. Yun na. Dire-diretso eh. To become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. You see mga kapatid, kapag ka meron pong nagsisinungaling sa harap mo, nangangaral ng mali, madali lang yun pabulaanan, magsalita ka lang ng tama. Tama mga kapatid? Why? Because when truth shows up, lies disappear. Kapag ka, halimbawa, may nagsisinungaling, pag sinabi mo yung katotohanan, anong gagawin ng nagsisinungaling? Sometimes tataasan niya boses niya. Di ba? Para idiin yung kanyang authority. No? Minsan ganun po nangyayari. Tataasan. Tapos kapag yung may hawak ng katotohanan, nahiya, at sabihin, natakot na. No? Bakit kasi nilakasan lang kasi ng boses nitong isang ito. Pero ang hawak naman pala niya ay mali, kasinungalingan. See, pero pag tinindigan mo yung katotohanan, kahit tahimik ka lang, kahit hindi naman masyadong malakas yung ano mo, pag sinabi halimbawa, Lunes ngayon! At sinabi mo, no, Sunday ngayon. Lunes ngayon! Nora Honor, Lunes ngayon! Sunday ngayon. Hindi mo kinakailangan sumigaw, Sunday ngayon. Tingin mo kapatid, ipagpipilitan niya yung Lunes ngayon? Hindi. Sunday ngayon. Hindi mo na kinakailangan makipagsuntukan pa, hindi mo na kinakailangan makipag-away pa because when truth shows up, lies disappear. When light shows up, darkness disappears. Amen mga kapatid? Kaya kapag may nagturo po na kailangan nating mag-perform, kailangan po nating mag-produce para maging kalugod-lugod po tayo at katanggap-tanggap sa Diyos. Pag may nagturong, alam mo, kapag ang galing mo magbasa ng Biblia, tinatapos mo talaga yung 6 chapters a day o 3.5 chapters a day, magiging kalugod-lugod ka sa Diyos. Pag may nagturo pong gano'n, alam mo, magiging kalugod-lugod ka sa Diyos kapag sinunod mo yung sinabi ni Jesus kay Peter na kinakailangan, kay Peter at saka kay John, na kinakailangan 1 hour kang magpe-pray. Alam mo, magiging kalugod-lugod ka sa Diyos kapag lahat ng ministry sa loob ng church pinasukan mo. Alam mo, magiging kalugod-lugod ka sa Diyos kapag lahat, hindi ka na umuwi ng bahay, doon ka na lang lagi sa church. Kapag may nagturo pong ganun mga kapatid, sasabihin lang po natin sa kanila, ay alam mo ba na ako ay mahal ng Diyos? I am God's beloved kahit wala pa akong nagagawa dyan sa mga bagay na yan. Hallelujah! Amen mga kapatid. Sige po, todo po natin yung palakpak kay Jesus. Thank you Jesus. Ba't mo naman sinabi yan na mahal ka na ng Diyos? Kasi kailan ba ako sinimulang mahalin ng Diyos? Nung makasalanan pa ako. Romans chapter 5 verse 8, sabi that God demonstrates His love towards us in this, that while we were still sinners, Christ died for us. Kailan namatay si Kristo para sa iyo kapatid? Nung ikaw ay makasalanan pa. Nung ikaw kapatid ay hindi banal. Nung ikaw kapatid ay kung ano-ano mga katampalasan at kalukuhan at kabuktutan at kasamaan ang ginagawa po natin. Doon tayo sinimulang mahalin ng Diyos at ipinakita ng Diyos yung pagmamahal niya when Jesus died on the cross. Tingin po ba natin magbabago si Lord ng pamantayan ng pagmamahal niya sa atin ngayong anak na tayo ng Diyos? Hindi po mga kapatid. Hindi po nagbabago yun. Dire-diretso po tayong love ni Lord. Now, ito po yun mga kapatid. Upon discovery na ganun pala ako kamahal ng Diyos, lalo ko bang gustong magbasa ngayon ng Bible? Yes. Amen mga kapatid? Napansinin natin hindi ka na nagbabasa ng Bible para malugod sa iyo si Lord. Nagbabasa ka ngayon ng Bible para malaman mo na nalulugod pala sa iyo si Lord. Hindi ka na nagpe-pray ngayon para tapikin ka ni Lord sa balikat sabihin, good, my good and faithful servant. Hindi mga kapatid. Alam mo mga kapatid that you are now a son? Kasi tayo po mga kapatid, nandun pa tayo sa mixture, ang isip natin lagi, tara maglingkod tayo. Kaya ang isip po natin lagi, servant ako. Pero under this new covenant of grace mga kapatid, you are not just a servant, you are first of all a son. And when you are a son, you serve. Amen mga kapatid? Pero ang reality mo, hindi ka servant lang. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay tinubos ng dugo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah.
And so, ngayon pag nalaman ko, love pala ako ni God kahit na hindi pa ako nakapagbasa ng Bible. Gusto ko lalo magbasa ngayon para malaman ko kung gaano niya talaga ako kamahal. Love na pala ako ni God kahit wala pa akong naakay na kaluluwa sa Kanya. Pero dahil kahit na wala pa akong naakay, love na niya ako, gusto ko tuloy mag-akay ng kaluluwa sa Kanya. Kita po natin mga kapatid, iba na po yung pinagmumulan. Hindi mo na ginagawa yung mga bagay to please God because sabi po doon, you are now pleasing to God. Regardless of your behavior. Pero when you know that you are pleasing God, regardless of your behavior, you want to behave properly. Tama mga kapatid? Ayaw mo siyang saktan kasi nga binago na niya yung puso mo. He is already pleased with us. Kapag may nangaral po sa atin na kailangan natin magsumikap para gawing righteous and holy ang mga sarili natin, alalahanin natin kaisa na tayo ni Jesus. Di po ba mga kapatid, nung nandun nung wala pa po tayo sa pananampalataya, ginagawa po natin yung lahat para maging banal. Tama po mga kapatid? May kausap po ba ako? Ginagawa po natin ang lahat para maging banal. Lumalakad ka ng paluhod. No? Kung ano-ano nga ang mga pinupunasan mo. Tapos nagsusuot ka ng kung ano-ano mga istampita. Tapos kung ano-ano po yung mga pinapapasok natin sa mga buhay natin, kung ano-ano mga paniniwala. Para lang masabi natin, malapit na akong maging banal. Pero mali mga kapatid. Ang sabi po sa bagong tipan ng biyaya, nung si Kristo po ay nanahan sa atin, nilinis niya muna tayo. Pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, tapos nanirahan na siya sa atin. Kaya sabi po doon, kaisa na natin ang Panginoon. 1 Corinthians 6:17. You are one spirit with the Lord. And if you are one spirit with God, mga kapatid, pwede ka pa bang lumayo sa Kanya? Pwede ka bang yung sinasabi, mangyayari sa iyo, yung sinasabi nilang, ay, nag-backslide na yan? Ano nag-backslide? Lumayo na sa Panginoon. Paano lalayo ka sa Panginoon kasama mo ang Panginoon? Tama mga kapatid? Yung dati nagna-nightclub ka pa at wala ka pang Panginoon, tapos ngayon may Panginoon ka na, nag-nightclub ka, natukso ka lang ng konti. Sino kasama mo sa nightclub? Si Lord. Si Jesus. Bakit? You are one spirit with Jesus. Hallelujah. Kaya hindi kayo iniiwan ni Jesus. Magkasama kayong palagi. Amen mga kapatid? This liberates us. This sets us free. Bakit mga kapatid? Because when you know that Jesus is with you, gagawa ka ba ng pupunta ka pa ba sa nightclub nga? Hindi na. Magtitingin-tingin ka pa ba mga kapatid ng porno? Mga kapatid? May kausap po ba ako? Tumatahimik, wag po tatahimik. Kasi dinaanan po natin lahat yan mga kapatid. Titingin pa po ba tayo ng porno? Hindi na, bakit? Habang tumitingin ka ng porno, kasama mo si Jesus. Amen, mga kapatid? Tsaka hindi ka natitingin. Ayaw mo na. Bakit? Kasi nga, ano pa bang titignan ko dyan? Yung mga size ng boobs. Ano pa bang titignan ko dyan? Yung bang, the act itself, kadiri na nga ngayon eh. Tama, mga kapatid? Nakaka-relate po ba kayo? O baka ako lang? Ayaw mo na. Bakit ayaw mo na? Kasi nga, may bago ka ng puso. Yung puso mo, kapatid, tumitibok na para kay Jesus. Natutukso pa rin ba tayo from time to time? Oo. From time to time, bumabagsak ka pa rin. Pero pagbagsak mo ba, kapatid, at nung natukso ka, sabi ni God, naku, natukso ka, nabawasan. Ang love ko sa iyo. Hindi, kapatid. Bakit? Sapagkat God loves us. Ano man ang mangyari, ano man ang maging sitwasyon mo, ano man ang maging kalagayan mo, love na love ka ng iyong tatay sa langit. Amen, mga kapatid? Kaya, sabi doon, holy na po tayo, righteous na tayo. Sabi doon sa Ephesians 4:24. Let us now put on what? God's holiness. Kasi yun ka na. Righteous ka na, kapatid. So, tandaan po natin na yung ating stable development o matibay na pagsulong, nakadepende po yun sa kung tama yung naririnig natin. Ano ba yung mga pinapakinggan natin? Kasi if we listen, mga kapatid, to every wind of doctrine, every wind of teaching, mga kapatid, by tricky men, mananatili po tayong spiritually
immature. Kaya sabi mo sa katabi mo, ingat-ingat sa mga pinapakinggan natin sa labas. Ingat po tayo doon sa mga pinapakinggan natin sa labas. Minsan nga mga kapatid, yung mga tagalabas pumapasok sa bahay natin eh. Tama mga kapatid? Through your phone. Through the TV. Biruin mo, hindi mo naman kilala yun nakapasok sa bahay mo. Pero kung dadaan siya sa pinto mo, hindi mo siya papapasukin. Kung kakatok siya, sabihin mo sa kanya, sino po kayo? Hindi ko po kayo kilala. Pero dahil umapir siya sa feed mo, nandun na siya. Tama mga kapatid? Parang tayo rin po, in a positive way, nangangaral po tayo ng mabuting balita, pumapasok din po tayo sa bahay ng may bahay. Ang dala nga lang natin yung mabuting balita. Tama mga kapatid? Bagay na hindi naman natin magagawa kung pupuntahan pa natin sila, kung sila po mga kapatid nasa Valenzuela, o nasa States, o nasa Timbuktu. Pero through the wonder of the internet, nakakapasok po tayo sa bahay ng may bahay. Pero kung paano nag-work yun in a positive way, nag-work din yun in a negative way. Tama mga kapatid? Kasi nga, ikaw kung wala kang control, papasok yun. Mapapapasok mo. Tapos mapapakinggan mo. Therefore, ingatan po natin kung nakakapakinig po tayo ng mga teaching ng tricky men. On the other hand, if we receive the word of truth, lalago po tayo sa Panginoon. Amen? Kaya sabi po doon sa Ephesians chapter 4 verse 21, tingnan niyo po. I know that you heard about Him. Sino yung Him? Si Jesus. You heard about Christ. And in Him you were taught the truth. Yes, the truth is in Jesus. In fact, sabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Siya yung truth, tapos yung truth nasa Kanya. Saan ka pa? Kaya nga po, pag pinag-usapan po natin si Jesus, truth matters because Jesus matters. Pag pinag-usapan po natin siya, lalago talaga tayo. Pag pinag-usapan po natin yung tinapos niya, gawa doon sa krus ng Kalbaryo, lalago talaga tayo. Pero pag ang pinag-usapan, yung gagawin mo na naman ngayon. Yung gagawin mo para maging kalugod-lugod ka sa Diyos, kulang ka nga. Kapus ka nga. Kung ang langit po, mga kapatid, ay patungkol sa paggawa ng mabuti, napakaingay nga talaga ng langit. Tama, kapatid? Abay, bakit? Ay, pupunta doon yung mayaman. Madami siyang nagawa di ang ingay niya. Tapos ikaw din, pagyayabang mo din sarili mo. Tanong mga kapatid, kung ang kaligtasan ay tungkol sa ating mga mabubuting gawa, paano malalaman na ligtas ka? Gaano karaming mabubuting gawa ang gagawin mo para maligtas ka? Kung tungkol talaga sa mabuting gawa, na siyang alam po natin noon. Buti na lang hindi tungkol sa mabuting gawa natin, kundi sa mabuting gawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya, because truth matters, Jesus matters. Kay Jesus lang po tayo. Kasi mahalaga po yung totoo. Minsan po, nag-sponsor ang American Banking Association ng 2-week training para po tulungan yung mga tellers nila na ma-detect yung counterfeit bills. Alam nyo, napaka-unique po ng programa nila para maturuan po nila yung mga tellers nila kung anong tama na pera. Never during the 2-week training na tumingin po yung mga tellers sa isang peking pera. Never na nagkaroon po sila ng mga lectures concerning the characteristics ng peking pera. Araw-araw for 2 weeks, wala po silang ginawa kundi hawakan yung tunay na pera. Amuyin yung tunay na pera. Pakiramdaman yung hibla ng tunay na pera. Tingnan kung paanong natitiklop ang tunay na pera. Hanggang sa naging napaka-pamilyar na po sa kanila ng tunay na pera. At nung pamilyar na po sila doon sa tunay na pera, guess what? Madadaya pa po ba sila ng peking pera? Hindi na. Pamilyar na pamilyar na. Yung asawa mo kapatid, no? Pag pumikit ka, pinapila yung asawa mo sa maraming lalaki, tapos pinahawak sa'yo, isa-isa, makukuha mo siya? Makukuha mo, kapatid? Ayaw sumagot ng mga babae. Sagot na mga babae.
Yung asawa mo, pinapilang ganyan, puro sila lalaki, tapos ikaw nakapiring ka. Tapos papakapasa yung mga muka. Makukuha mo? Amen. Bakit? Sapagkat siya ang tunay. Amen. Alam mo kung sino yung tunay. Amen? Walang umimin talaga. Oh. Kaya ganoon din po sa katotohanan. Tanong, ano yung pinapakinggan natin? What do we hear? What are we listening to, mga kapatid? Siyempre, alam po natin may steady growth yung believer na yan kapag siya po sa tuwing magsasalita, may truth. Yung may kalakip po ng love, gentleness, kindness. Kasi kung wala po yun at bastos niya pong sinabi yung katotohanan, tingin mo, papakinggan mo pa rin yung katotohanan? Hindi. Kahit na katotohanan yan, pero ang sama ng pagkakasabi, magagalit ka. Pero, sabi ng Bible, if you speak the truth, you speak it in love, in gentleness, with kindness, without being rude or arrogant. Ano po? Sabi ng Colossians 1:28, so we continue to tell people about Christ. Sabi po ba dyan, we continue to tell people about Moses? About the law? No. About Christ. We use all wisdom to counsel every person and teach every person. We are trying to bring everyone before God as people who have grown to be spiritually mature in Christ. No? Ang pag-aakay po natin para maging mature po ang bawat isa kay Kristo. Of course, mga kapatid, pagdating po sa growth, hindi mo kayang palaguin mag-isa sarili mo. Amen? Kasi sabi po, yung growth po kasi natural process yun. Gaya sa Mark 4:27, sabi po ni Jesus, yung tanim, the seed sprouts and then it grows. May process po yun, mga kapatid. Tayo po, hindi natin kayang patangkarin yung sarili natin mabilisan. Kahit magsuot ka pa ng rubber shoes na may heels. Kung ikaw ay 4'10", ano? Pag nakita ka na, wow, ang tangkad mo ngayon ah. Pero pag uwi mo sa bahay, 4'10" ka na naman. No? Kailangan matulog ka. Pag siesta, para tumangkad daw. Okay? Kasi nga, aantayin mo yung paglago. Aantayin mo yung pagtangkad. Hindi po natin kayang apektuhan yung growth natin in a positive way. Pero alam mo, kaya mo siyang apektuhan in negative. Pwede mo mga kapatid na maapektuhan yung growth mo in a negative way. Paano? Kapag meron kang poor diet. Di po ba sa atin mga kapatid, naapektuhan tayo physically pagka poor yung ating diet? Spiritually, ganun din. Kaya tanongin natin, ano ba yung pinagkakakain ko? Ano yung kinukonsume ko? Kinukonsume ko ba yung mensahe ng biyaya o kinukonsume ko yung mensahe ng mundo? Kinukonsume ko yung pauso ng mundo. Ano yung kinukonsume mo? Kasi gusto ni God, lumago ka steadily, pero napipigilan mo kasi nga, iba pala yung kinukonsume mo. Napipigilan po natin yung ating, kapag hindi po tayo nag-exercise. Physically, totoo po yan. No? Kapag hindi ka nakapaglakad, hindi ka nakapag-push up ng kaunti, hindi dumadalo yung dugo mo, mamaya yung dugo mo, nandun na lang sa bahaging yun ng iyong katawan, ang hawak pa naman ng dugo ay oxygen. Tama mga kapatid? Kaya po yung mga nagsusumba rito, no? Tuloy nyo po yan. Yung mga naglalakad-lakad, yung po mga nag-exercise, ituloy nyo po yan mga kapatid. Bakit? Para patuloy pong lumago o lumaki na maging malusog yung ating katawan. Ganon din po spiritually. Kapag hindi po tayo lumalakad, no, ayon sa way of the Spirit, hindi po tayo lalago. Buti na lang sinabi po sa 2 Peter 3:18, but we are to grow in grace. Grow in grace. Grow in the undeserved favor and spiritual strength and recognition and knowledge and the understanding of our Lord Jesus Christ. Paano po tayo magkakaroon, mga kapatid, ng steady growth bilang mga mananampalataya? Number 1, they have to be substantial in their discipleship, masagana sa paglago, steadfast in their doctrine, matatag sa pananampalataya, stable in their development, matibay sa pagsulong. Ika-4, and huli, selfless. Selfless po yan, hindi selfness. Selfless in their devotion. Tagalog, mapagkaloob sa pagmamahal. Kapatid, mapagkaloob ka ba ng love?
O madamot ka sa love. Hindi po tayo lalago pagka pinagdadamot po natin yung love. Sabi po doon, no, sa verse natin, for from Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love. Paano mangyayari? As each part does its work. Question, are you a part? Are you one of the many parts? Therefore, may tatrabahuhin po ba tayo? Yes. If each part does its work, magkakaroon po ng joining and holding together. Meron pong supporting ligament, growing and building itself up in love. Pero may gagawin ka. Amen mga kapatid? Meron po tayong tatrabahuhin. Kasi kung paano ang katawan po natin, napakagandang binuo ng Diyos so that the body of Christ will be is carefully fashioned together. Ganon din po mga kapatid, bawat isa, miyembro sa bawat isa sa atin, kapag nasa pwesto, nasa tamang lugar, nasa tamang assignment ng Diyos sa Kanya, ang ganda-ganda po na mangyayari sa church. Kaya lang naman minsan, kinakapos sa church kapag yung magagaling doon sa area na yun, di wala nga. Ako po mga kapatid, kami po ni na Pastor James, ang trabaho po namin dito. Ang trabaho po namin, mag-counsel. Ang trabaho po namin, mga kapatid, di mag-pray para sa inyo. Ang trabaho po namin, mga kapatid, pag may tanong-tanong po kayo, di tayo po magkwentuhan over a cup of lomi. Yun po yung trabaho namin. Pero hindi po ako maarte. Kaya hindi ko po kayang dekorasyonan itong ating stage na 7 years nang nakasabit. Ito. Pero meron po rito, kaarte mo. Amen? Maarte ka. Binigyan ka ni God ng kakayanan. Masabihin, 7 years na yung stage namin. Ano kayong magawa dyan? Mga kapatid, gusto niyo po ng sikreto? May pera po tayong pang-arte ng stage. Ang iniintay lang ikaw. Hindi ko kaya, hindi rin kaya ni Pastor Dito. Alam. Baka pagka ginawa namin yan, hindi na kayo mag-church, no? Pero kung narito ka ngayon, at maarte ka, may kakayanan kang mag-design, no? Lapit ka lang sa Panginoon. Kasi mo, Lord, gamitin mo po ako, Panginoon. Pengin ng assignment. Kaya binibigyan ka ni Lord ng mas mahabang buhay kasi marami pa siyang ibibigay na assignment sa'yo. Pero baliktarin natin, kung may assignment ka from God, mag-pray ka rin, Lord, bigyan mo ako ng mas mahaba pang buhay. Tama mga kapatid? Kasi kung may assignment ka pa rin naman pala kay God, bigyan ka ni God ng mahabang buhay. Ngayon, kung mahaba naman ang buhay mo, sabihin mo kay God, Lord, pingin assignment. Kasi ano pang layunin ko sa mundong ito, Panginoon, kung hindi mo ako bibigyan ng assignment. Kaya mga kapatid, ang ganda nun kung magiging selfless po tayo sa ating pagmamahal, sa ating devotion. Kasi kapag may bahagi po ng katawan, mga kapatid, na may diferensya, naapektuhan po yung buong katawan. Tama mga kapatid? Kung may sipon ng ilong mo, kapatid, nakakilos ka ba ng maayos? Hindi. Unang ngungo ka na. Pangalawa, yung sipon mo lalabas sa mata mo. Lalo na kung yan ay hindi malapot, yan ay malabnaw pa lang, lalabas yan sa mata mo. Naapektuhan yung katawan mo. Kapag halimbawa, mga kapatid, meron po tayong paa na sprain, maganda ka ba maglakad? Apektado ba yung katawan mo? Oo. Kapag na-sprain yung paa mo, may bahagi ng katawan mo na magko-cope para makalakad ka. May muscle doon at may ligament doon, kapatid, dahil hindi makalakad yung kanan mo, siya magtatrabaho. At maya-maya, masakit na yung muscle na yon, masakit na yung ligament na yon kasi nagtatrabaho siya ng hindi naman niya trabaho. Naku po natin mga kapatid, pag-ampwit mo ba, kapatid, may pigsa? At may almoranas? Maayos ba ang pakiramdam mo? Hindi. Kaya naririnig namin sigaw ka ng sigaw sa CR. Thank you, Jesus! Bakit? Kasi may bahagi ng katawan mo na hindi maayos. Brother, ba't ganyan ka maglakad? May hindi maayos sa katawan ko. Ano po? Pag masakit ba ang tiyan mo, kapatid, okay ka? Lalo na pag nasa slex ka.
Yung papuntang Alabang, yung traffic na. Yung pinapawisan ka na malamig. Oh my. Tapos ikaw pa driver. Oh my God. I hate drugs. Ano yan? No po, hindi ka mapakali. Bakit? Sapagkat may bahagi ng katawan mo na hindi maayos. Pero kapag everything is working, ang ganda, di ba? No? Ikaw ay tumatalon-talon. I'm singing in the... Masayang-masaya ka. Bakit? Kasi ang ganda ng daloy. Ang ganda ng ng katawan mo eh. Walang may problema. Ganon din inside the body of Christ. Kaya napakahalaga, sabi ni Paul, let us be selfless in devotion. Para tuloy-tuloy yung growth ng mga believers. Nakuha po natin mga kapatid. Summarize po natin. In short, pwede ba talagang asahan yung mga mananampalataya na mayroon pong steady growth? Meron. Kasi kung kung sila ay substantial in their discipleship, kung sila po ay steadfast in their doctrine, hindi sila nadadaya. Kung sila po mga kapatid ay stable in their development, hindi patigil-tigil yung development nila, dire-diretso talaga. At kung hindi sila madamot, they are selfless in their devotion. Kung nakuha po natin, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Take away, with God's help, I will grow steadily through His grace and for His glory alone. Amen? Let us pray. Lord, maraming salamat po sa inyo pong kabutihan sa amin. Patuloy nyo kaming palalaguin. Patuloy nyo kami, Panginoong, palalalimin sa pananampalataya. At dalangin namin, Panginoon, na ang iyong biyaya, lagi namang available ito sa amin. Maranasan po namin araw-araw. Kapatid, sumampalataya ka na ba kay Kristo? Kung hindi pa, nais kitang samahan sa isang maikling panalangin ng pagkilala sa Kanya. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po'y isang makasalanan. Salamat po. Pinatawad mo na ang lahat kong kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Sumasampalataya ako sa iyo ngayon. Nagtitiwala sa tinapos mong gawa sa krus at muling pagkabuhay. Ako ay inililigtas mo, hindi dahil sa aking kabutihan, kundi dahil sa mayaman mong biyaya. Salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Gabayan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin upang kami po ay sama-samang lumago, walang naiiwan sa pagkakilala sa iyo. We give you praise in Jesus' name. Amen. Ihanda po natin ang ating mga puso, mga kapatid. Tayo po ay magpipira-piraso ng tinapay.